aging power, weakest flaws, money driven, major fraud, breathless body, diamond bones, wanna be it, wanna feel it. Yo, BB Ellen here, and you guys still watching Respeto Kagulong. And in today's episode, what do we have in front of us is the Kawasaki Bajaj Dominar 400. Alright, so this will be our riding experience review with this 400cc big bike. And ito, sa seat height niya, it's 800mm na, well, very manageable naman para sa height natin. So weight naman niya, it's around 180 kilograms or 186, something like that. Medyo may kabigatan siya. And that is something that we have to watch out for. And nandito tayo ngayon sa Marilake. So bago natin siya i-road test, sound check muna tayo. This is the stock exhaust. You know, maganda rin tunog ng stock exhaust niya. Medyo may konti pa siyang sipol, no? Ayos. So yan, ewan ko lang kung narinig sa camera yung sipol, pero yun, every time na nag-rev tayo dito kay Dominar 400, sobrang narinig ko talaga siya kahit umaandar. So let's do this. Masyado mainit. It's already 2 o'clock in the afternoon. Woo! Solid. Abang init ang biyahe natin, buti lang naka premium gears tayo. Big shoutout to premium gears para sa ating air cool riding jersey. Alright, grabe, napaka exciting naman gamitin itong motor na to. Keep a safe, oh Lord, as well as the other riders out here. Oh yeah! Sumatak, grabe. Solid. So discuss naman natin itong mga bagay na napansin ko kay Dominar 400. So as typical, we have a digital gauge here kung saan makikita ang ating RPM indicator, fuel gauge na naka full tank, speedometer. We have some fuel consumption dito and some mga safety reminders. Yan, service reminder na nagpa-flash dito sa screen natin. And sa baba naman niya, meron ding maliit na mga indicators dyan for neutral, turn signals natin, engine check warning sign. And dito naman, there's another tiny screen over here sa may gas tank natin, na kung saan nakikita yung ating odometer, yung clock, ayun. And then gear indicator natin, andito. Not quite sure ba sineparate ni Kawasaki yan, but since yun yung pauso nila, so be it. Kasi yun nga, sa seat height, abot natin, medyo tiptoe lang ng konti. So sa mga kagulong natin, naka-height ko na 5'4" or even siguro 5'3" or 5'2", kayang-kaya to. And nasa atin na lang kung paano natin, alam mo yun, didiskartehan yung pagsakay dito kay Dominar 400. And so weight, and that is very evident, yun, nasa around 180 or 186 kilograms din siya, no? And based sa experience ko, para ako nakasakay sa liter bike sa tola. It's a 400cc pero medyo may kabigatan siya. And kahit umaandar siya, and especially nagko-cornering, para sa akin, ramdam ko pa din yung weight niya. I'm not quite sure kung masyado lang maliit or masyado magaan, masyado lang mahina para sa motor na to. But yun yung experience ko as a 5'4". Okay, easy overtake. And medyo may nararamdaman akong bigat sa kanya during cornering. Although nalilesen din naman yung weight ng bike once umaandar na tayo, pero still andun pa rin yung feeling na alam mong mabigat talaga yung bike na dala mo. Alright, tamang throttle control lang.
solid. So yun, sa riding position naman, since this is a naked bike and supposedly upright riding position to, and ang ginagawa lang natin is medyo nag-hunch forward tayo ng konti. Mas prefer ko na medyo naka-hunch forward ng konti and then naka-bend yung arms natin ng bahagya. Ang sa gayon is pag may mga anything na kailangan natin mag-respond, makaka-respond tayo na timely manner. Alam nyo na yun. Okay, sa handling niya, sabi ko okay yung handling niya. It's just happen na ramdam ko yung bigat ng bike. Siguro kung mas matangkad sa atin yung gagamit na ito, tapos medyo alam mo mas malakas pa yung mga braso sa atin, all goods tong si Dominar 400. And acceleration wise, nakita nyo naman kanina napakalakas, diba? So wag nating i-ismulin tong si Dominar 400 kahit na single cylinder lang siya, dahil may ibubuga talaga siya. Malakas yung from low to mid. Siyempre wala lang tayong option para i-test yung dulo niya, but since naka double overhead cam tayo dito, for sure may bubuga din sa dulo. But still, be mindful whenever you're testing your bike's limit, and make sure not to put others in danger. Yan, safety first. And ito, na-testing natin yung suspension ni Dominar 400, and I was actually impressed na ganun kaganda yung play ng suspension niya, na ma-manage talaga ng maayos ng suspension ni Dominar 400 yung mga typical road bump sa kalsada, especially ito, sementadong daan. Alam naman natin na matagtag daanan to. So far, di naman tayo nanginginig. Goods lang. Speaking of panginginig, vibration, yan, sa handlebar natin medyo mayroon mga vibration tayo nararamdaman on both ends. Pretty much tolerable naman, hindi mo na rin naman siya mapapansin once na mag-enjoy ka na sa biyahe. And when it comes to braking naman, ito naka dual channel ABS tayo sa motor na to. Based naman sa observation ko, maganda din naman yung kapit ng brakes natin. We could stop on a timely manner na hindi tayo na off balance, and hindi rin naman nag-skid yung gulong natin sa harap likod. So yun, ang kagandahan nun is just in any case na pupunta tayo sa isang situation na kailangan natin ng mga emergency braking, something like that, hindi tayo papahiya ni Dominar 400. Yan. Okay, cornering ulit tayo. So kahit na maliit lang tayo, manage naman natin na maayos sa cornering si Dominar 400 despite of its weight. Hindi naman tayo sumusobra. Tamang trail braking lang din tayo para sa ganun is makapag-execute tayo na maayos during corners, and mas maging safe yung biyahe natin. Yan, napaka-importante niyan. So marami talaga mga bagay na magugustuhan ka dito kay Dominar 400, diba? Yun nga, check natin kanina yung suspension niya, yung acceleration niya, and yun, yung behavior niya during cornering, the braking. And that is something na kailangan nating pansinin palagi every time na pipili tayo ng isang motor. Syempre kung gusto nating maka-highway, ba syempre pasok na pasok to. Although 373cc yung exact engine displacement niya, no? But for some reason 400cc pa din naman yung lumalabas sa kanyang papel. So safe pa din. So yun, sa mga agulong natin na nagbabalak kumuha ng isang highway legal na motorcycle, this is one of the most affordable na 400cc on a manual transmission ngayon sa Pinas. If I'm not mistaken, nasa below 200,000 pa rin ata itong si Dominar 400. Check na lang yung mga postings sa social media for some updated price. And siguro as a starter bike, siguro mas maganda kung meron tayong experience sa pag-ride, dahil medyo may pagka-aggressive din yung power na binibigay niya, no? 40 HP and 35 Nm of torque. Hindi natin basta-basta pwedeng easy lang tong si Dominar 400, dahil baka may kalagyan tayo pag in-small natin yung potential na kaya niya ibigay. And syempre sa mga experienced rider natin na nagbabalak kumuha ng ganito, kung sanay na kayo magmotor ng mga manual transmission sa mahabang panahon na medyo may kalakasan din yung power delivery, hindi na kayo masyado maninibago dito kay Dominar 400. So yun, napansin ko lang, since mabigat yung bike, no, pero nakakapag-produce pa rin siya ng malakas na power output, how much more kung mapapagaan pati ni Kawasaki, no? We never know if there will be some updates with the body frame or with the kind of material that they will be using, no, just to lessen the weight and to gain more horsepower or something like that. Nagpas kalahating oras na rin pala natin gamit ang si Dominar 400. And sa engine heat, so far wala. Kasi sa mga ibang bikes na na-testing natin, usually kapag medyo matagal na tayo nag-ride, nakakaramdam tayo ng some sort of engine heat sa hita natin, sa binti. But dito kay Dominar 400, all goods lang.
But I guess that should be it. It's such a very satisfying bike. Kung meron kayong mga komento about sa review natin or sarili nyong experience, don't hesitate to put it down in the comment section. And yun, big shoutout again sa Premium Gears dahil ito, press ko lang yung biyahe natin para sa ating air cool riding jersey. And yun, maraming salamat din pala kay Dino Motor Oil or Deno Motor Oil, whatever you called it, para sa ating bagong partner. And sa ating pagmumotor, they have some engine oil for your scooters, underbone, and even for racing purposes. Yeah, you might want to check out Dino Motor Oil. And also big shoutout din sa THM Tres Hermanos Motors. Thank you so much. And yung big shoutout din kay Awin sa pogi kong bayaw na may-ari na itong Dominar 400 for lending me his bike for the sake of this review. Yun, don't forget to subscribe to our YouTube channel, hit the bell, and huwag nyo rin pong kasanang kalimutan na i-like and follow ang ating Facebook page, Respeto Agulong. B-Boy LMD here, and you guys watching Respeto Agulong. Just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.